So, I heard, nagpa-check up ka daw. Why? Are you sick? Are you dying or something? Don't tell me. May sakit ka nga? Cancer? Stage 4 na. Really? I mean, I'm sorry to hear that. Ay, Hazel. Para kang bobot na nga na netizens. Ang bilis maniwala sa mga fake news. Wala akong sakit. At hindi pa ako mamamatay. Kaya, huwag ka masyadong excited dyan. Nakakatawa ka rin, ano? Nasa iyo na ang lahat. Si Manuel. Talo ka pa rin sa akin. Ano sinasabi mong talo? Paano ako natalo sa'yo? Oo naman. Pinatunayan mo nga ngayon lang, di ba? Alam mo na ako ang mahal ni Manuel. Kaya excited ka nung nalaman mong mamamatay ako. Dahil yan naman ang paraan para manalo ka. Magkakaroon ka ng pag-asang mahalin ka ni Manuel pag wala na ako. Sana mapunta sa tamang mga kamay ang sulat na ito. Binayaran ako ni Hazel Cruz para idiin si Colleen Cruz sa pagkamatay ng anak niyang si Jessica Cruz. Tapos pinabawi rin niya ulit. Tinatakot niya ako ngayon. Huwag daw akong magsasalita. May banta sa buhay ko dito sa loob. Hindi ko alam kung sino ang mga tao niya rito. Pero mas natatakot ako para sa mag-iina ko. Baka kung anong gawin ni Hazel sa kanila. That's it. That's confession, pare. Tama si Tito Manuel tsaka si Tita Felma. Demonyo ka talagang Hazel ka eh. Muntik pa makulong si Colleen dahil sa'yo. Hayop. Mga hayop na yan. Sige na, Jeff, i-report mo na. Tay, wag muna. Planuhin muna natin ang mabuti. Baka kasi makatulog dito yung mga tao ng Hazel eh. Ang importante, unahin muna natin yung asawa at anak ni Timo. Kailangan ligtas sila. O sige. Kukunin ko yung number ni Diana. Sige, Tay. Mag-ingat kayo ha. Tapos, Tay, wag mong papahalata kay Hazel, maalam ka ha. O sige na, Jeff. Parating na si Hazel, tawagan kita ulit. Oh, there you are. Ito nagpa-take out na lang ako para hindi luto mamaya. Meron ka ba bang gusto? Gusto mong dessert? Hindi na, okay na yan. Take out na rin ako? Okay na yan. Sure? Oo, Sigurado ka ba? Masarap ang cake nila dito. okay na yan. Okay, let's go. Diba? Nakahiga ka na nung bago ako lumabas, ha? Umihi lang ako, Hazel. Paano ka nakapunta dyan sa wheelchair mo? Yung paa ko lang naman yung paralisado. Gumapang ako. Ginamit ko yung kamay ko. Hindi mo ko tinawag. Ay, sorry, nahihiya na kasi akong abalahin ka. Manuel naman, next time, tawagin mo ko. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, gusto kitang alagaan. Sige, sa susunod tatawagan kita. Himala, hindi mo ako kinontra. Hindi, ayoko na kasing tumanggi sa'yo.
Nakapagod lang yan. Mag-aaway lang tayo. Buti naman, na-realize mo yan. Hindi rin naman kasi ako titigil. Sige, shower lang ako. May lakad pa kami ni Alice. Birthday niya. Birthday ni Jessica. Anniversary. Anniversary namin. Manuel? Pwede ba tawag ba sa akin? Sige, Alice, tumatawag. Ah. Hello, Alice. Ano ka ba? Paligo na sana ako eh. I'll see you in a while. Ha? Sabi mo tawagan kita after 5 minutes. Wait. Huwag mo sabihin ginagawa mo akong alibay para isipin ni Manuel na magkikita tayo. Yes, Alice. Ano na naman ang gagawin mo? Kanina ako makikipagkita. Okay, I'll see you in 30 minutes. Bye. Si Alice talaga. Maraming salamat sa inyo. Paano niyo naligtas yung pamilya ko? Tinawagan nila ako sa cellphone ni Diana, anak. Ipiniliwanag nila sa akin. May katubo kami na mamaya nila gagawin yung masama nilang balak eh. Diyos ko. Pero, Aling Becca, uhulihin ho natin sila. Si Colonel Sarabia ho nagutos din ng interrupted operation. Sandali! Sandali! Ano mga apo ko? Makapatama sila! Paano sila? Hindi po. Doon po muna sila tira sa kondo ko. Kasama po si Diana. Nailabas na po namin siya sa ospital. Aling Becca, wag ho kayo mag-alala, ha? Sisiguraduhin ho namin ligtas sila. Kaya pala may mga nagmamanman ng mga lalaki sa bahay natin. May masama pala silang plano. Sinabi na rin namin kay Colonel Sarabia na may banta yung buhay mo rito, ha? Kung mapapansin nyo, iba na ang mga bantay. Iimbestigahan nila yung mga dating nakakasay. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Magtitistigo ako laban kay Hazel Cruz kung ididimanda niyo siya. Jeffrey, ihingi mo ako ulit ng tawad sa nanay at tatay mo, ha? Sa nagawa kong kasalanan kay Colleen Cruz, lalo-lalo na kay Jessica. Hindi sinasagot. Sabi ko na nga pa eh. Ano yun? Bakit? Hazel, napakasinungaling mo talaga eh. Ha? Eh, pataywan-taywan ka palang nalalaman. Eh, gusto mo lang pala ako ibalik sa Canada. Oh well. There's no point in denying it. Oo, Manuel. Babalik na tayo ng Canada, uwi na tayo. Hindi ako sasama sa'yo. Baka nakakalimutan mo. Nurse ako. Kaya kitang pagalingin. Kaya rin kitang gawan ng sakit. Gagawin ko ang lahat para mailusot ka sa airport.
Kung kinakailangan mag-fabricate ako ng papers na nagsasabing kailangan kang operahan sa Canada, gagawin ko. I'll sedate you. Para buong biyahe, tulog ka lang. Hindi ka makakontra. Itatago kita ulit, Manuel. Habang inaayos ko ang lahat. And this time, wala na makakita sa'yo. Wala na rin magre-rescue sa'yo, Manuel. Meron. Sila. Bukas po yan! Pasok kayo! Manuel, Magandang araw po. Nandito po kami para kay Mrs. Hazel Cruz. Ano pong kailangan nyo sa asawa ko? Iimbitahan po sana namin siya sa presinto. Bakit po? Dahil tinuturo po siya ng 2 suspect sa tangkang pagdukot at pagsunog sa bahay ng isang nagangalang Diana Malabanan. Siya raw po nagutos. Ano ba yung sinasabi nila na take some time off? Eh, di naman masyadong pagod si nanay sa work. Nagde-delegate naman kami ni Ninang Paz. Tsaka nakapag-leave pa nga siya para maasikaso yung kaso mo noon. Tapos, di ba, nahirapan din siya mag-cope nung umalis ulit si tatay. Naglasing siya, ang dami niyang time. Eh, baka naman kasi sa atin pagod si nanay. Ang dami kaya nangyayari sa pamilya natin. Eh di sana sinabi niya sa atin, di ba? Hindi yung nabulaga na lang tayo nasa Davao tapos kasama pa si Tito Nonga. Alam niyo, may something talaga kay nanay. Hindi niya ugali yan. Na hindi nagsasabi sa atin pag umaalis. Lagi nagpapaalam yun, di ba? Paano kaya natin sasabihin kay tatay? Excited pa naman siyang makita at makasama si nanay. Selos lang yun. Anong meron? Ano to? Uy, tatanong kita eh. Uy, ikaw din. Hugasan mo ulit yan, Tito. Parang pangit yung hugas ko. So, good timing pala ang tawag ko. oo naman. Yun ang ebidensya nag-save sa akin. Bobo rin talaga tong sila Tom. Eh. Hindi nila naisip. Siyempre, ibang phone ang gagamitin ko sa pag-contact sa kanila. Kenji, yung pinagagawa ko sa inyo. Naniwala ba naman sa'yo yung abogado mo? Of course. Nalusutan ko silang lahat. Ang importante lang naman yun, safe ako kay Manuel. At higit sa lahat, dead end lahat ng pagdududa niya sa akin. Good. Malakas ang ulan. Basta lakas ang ulan.
2 times. Salamat. Tay, kain pa po. Di po ba kayo nasarapan? Siyempre nasarapan ako. Namiss ko nga yung timpla mo eh. Tay, Kaya wala mo. Kayong lahat. Namiss ko kayo. We, totoo kuya. Kahit ako. Sige na nga. Siyempre namiss din kita. Namiss ko yung pagiging marites mo. Oh, Ganyan ka talaga, no? tagal naman umuwi ng nanay niyo. Nasaan na ba siya? Nakausap mo na ba, Jeff? Anong sabi? Ako tayo nakausap ko na siya. Hindi raw siya makakauwi kaagad kasi may conference sila sa Batangas. Conference? Anong conference? About sa marketing? Something about marketing. Marketing. Di ba dapat kasama ka doon? Marketing manager ka. Kasi, ang sabi ni nanay, sila na lang daw ni Ninang Paz ang bahala. Kailan daw uuwi? 3 days daw yung conference eh. 4 to 5 days. 4 to 5. Mga ganun tayo. Ano ba talaga? Ate, dito kain po. Ikaw naghiwa niyan kanina. Manuel? Manuel, nandito na ako. Bilang kita ng paborito mong dessert. Manuel? Manuel, yung dessert. Manuel? Manuel! Asan ka? Manuel! Manuel! So, nasa bakasyon si Tita Felma. Tapos si Tito no walang kasama niya. Baka marinig ka ni tatay. Kamaingay. Ano bang pinagbubulungan niyo dyan? Kung kailan po papayag na magpaligaw si Andrea? Palabiro ka. Andeng, baka naman pwede tawagan mo yung nanay mo. Kakausapin ko lang. Eh, tay, nasa conference si nanay eh. Hindi natin siya pwede tawagan. Anak, sandali lang naman eh. Sige na. Namimiss ko na yung nanay mo eh. Manuel! Manuel, alam ko nandiyan ka, Velma! Ilabas mo ang asawa ko! Manuel, ano ba? Velma! Akala mo di ko alam nandiyan ang asawa ko? Nandiyan siya! Manuel, lumabas ka na dyan! Lumabas ka na!